Hello, Kinong Preston. Ito ba isang plano para mag-propose? Karapat-dapat kang mamatay. Ate. Ate! Ate. Yan si Nathaniel Preston, ang sikat na batang amo ng mga elite sa capital. Nathaniel. Honey, sandali. Nabigyan ako ng panibagong pagkakataon. Ate, manood ka lang. Sunod, magkakaroon ako ng tinatawag na kapalarang pagkikita kay Mr. Preston. Tapos, gagamitin ko ang mukha kong to para lubos siyang mahumaling sa akin. Sa nakaraang buhay ko, ang nakakabatang kapatid kong nag-enroll sa socialite training classes, sumunod sa payo ng mentor niya. Sinubukan niyang gamitin ang isang aksidente sa sasakyan para aksidenteng magkita sila ni Mr. Preston. Pero ako ang nakapagpigil sa kanya. Sinabi ko sa kanya, hindi tanga ang mga Preston. Ang kotse ni Nathaniel hindi natin kayang bayaran kahit kailan. Sino bang mag-aakalang ang sumunod na pagkikita ang dahilan kung bakit na-in love si Nathaniel sa akin sa unang tingin? Kaya, bago pa mag-announce ang mga Preston na balak nila akong maging fiancé, ang kapatid kong nabaliw sa selos, ginamit ang pangalan ni Nathaniel para utuin ako lumabas at patayin ako. Huwag ka nang makipagpambuno, ate. Diane, paano naging ikaw? Kasi ako yung nagkunwaring Mr. Preston para utohin kang lumabas. Ako yung nagkunwaring Mr. Preston para utohin kang lumabas. Kung hindi mo nga ako pinigilan na magkita kay Mr. Preston noon, ako dapat ang naging Mrs. Preston ngayon. Kaya, Alyssa, kailangan kang mamatay. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na kita pipigilan. Bihira lang magpakita sa publiko si Nathaniel. Isa lang to sa mga pagkakataong hindi mo dapat palampasin. Ano man ang sabihin ko mamaya, sundin mo lang lahat ng utos ko. Huwag mong sirain to para sa akin. Kapag ako na si Mrs. Preston, pwede kang maging yaya namin. Sisiguraduhin kong malaki ang sahod mo. Naintindihan mo? Yaya, ay naku. Mr. Preston, pasensya na talaga, nabangga ko ang kotse niyo. Hindi ko sinadya. Nagmadali lang talaga ako para dalhin ang kapatid ko sa ospital. Kaya ganito. Ate, dahil pinagbintangan mo na kasalanan ko lahat ng pagkabigo mo sa nakaraang buhay mo, ngayong pagkakataon, titingnan ko kung kaya mo talagang maging Mrs. Preston. Nathaniel, nakita na naman tayo. Mr. Preston, gaya ng nakikita nyo, nagmadali lang talaga ako dali ng kapatid ko sa ospital. Aksidente kong naapakan ng gas, hindi ang preno. Babayaran ko talaga ang danyos. Babayaran? Kalokohan yan. Ang kotse ni Nathaniel mahigit 10 milyong piso ang halaga. Paano mo mababayaran yon? Walang kailangang magmadali. Dalhin mo siya sa ospital muna. Peter, ikaw na ang bahala dito. Oh, Mr. Preston. Sandali lang, Mr. Preston. Mr. Preston, ito ang contact details ko. Siguradong ako ang magbabayad sa mga nasira. Ganun ba? Sige, palitan tayo ng contact details. Mr. Preston, dumating na ang bago mong sasakyan. Miss,
Dapat magpalitan din tayo ng contact details. Hindi mo ba nakita na nagpalitan na kami ng details ni Mr. Preston? Ako na ang bahala makipag-usap kung may kailangan pa. Tabi dyan. Uy siya. Diane. Kahapon ko lang nakuha ang sasakyan na yan. Sinira mo ng ganyan. Ano na ang gagawin ko ngayon? Dad, sa wakas nakuha ko na ang contact details ni Nathaniel. Ang sweetheart ko. Paano naman ang sasakyan ko? Car accident lang naman ito. Sa maliit na bagay na ganito, nag-aaway pa kayo ni Diane? Nasaan ang pagiging ate mo? Dad, buong bayad ko binili ang kotse na yun. Anon ngayon? Kapag nagpakasal si Diane kay Nathaniel, magkakamag-anak na ang pamilya natin at ang mga Preston. Kotse lang yon, sino bang may pake? Kahit sirain pa niya ng ilang beses, masaya pa rin ako. Tara, kain na. Dad. Para sa finishing school ko, may dagdag na 300,000 para sa extra fees. Kailan mo babayaran? Kakabayad ko lang ng 200,000. Ngayon gusto mo pa ng dagdag na 300,000? Mas marami pa ba yon sa tingin mo? Walang silbi ka talagang matanda. Nag-aaral si Diane ng mga klase na iyan para sa iyong kapakanan, para mas maganda ang buhay mo pagdating ng araw. Ayaw mo nang magbayad ng konti pero gusto mo pang sumabay sa tagumpay ni Diane? Pero sa totoo lang, sa pamilya natin, meron pa bang nagtatrabaho? Ako? Sa nakaraang buhay ko, para matupad ang pangarap ni Diane na makapag-asawa ng mayaman, ang Stanford na pamilya ay nagkautang ng malaki. Ang mga maniningil ng utang pumunta pa sa opisina ko para manggulo. Ang utang ng kapatid ay pasandin ng kapatid. Ang utang ng ama ay pasandin ng anak na babae. Alyssa Stanford, lumabas ka dito ngayon din. Magbayad ka. Hindi, sandali. Itong IOU na to, wala akong alam tungkol dito. Nakalagay ang pangalan mo dito, kaya ikaw ang may utang sa amin. Makinig ka, dalawa lang pagpipilian mo. Magbayad ka ngayon o ipapabenta kita para makabayad ka sa amin. Pumili ka na. Hindi ganyan yon. Itong pirma, hindi ko yan pinirmahan. Si Diane? Franklin Stanford at Hazel Whitmore ang gumawa niyan. Kayo dapat sa kanila kayo magpunta kung gusto nyo ng bayad. Huwag kang magpalusot. Ayaw magbayad, ha? Sige. Oy, dito mismo. Ngayon, kumuha na tayo ng interest. Bitawan mo siya! Ginoong Preston. Hanapin mo ang totoong kumuha ng pera. Malinaw ba? Lumayas ka. Kung hindi dahil kay Nathaniel na dumating sa tamang oras, hindi lang trabaho ang nawala ko, pati dangal ko sana. Pero ngayon, hindi na kita bibigyan ng kahit isang pagkakataon. Hindi pa nga tayo nagkakaayos tungkol sa bayad ng kotse mo. Ngayon gusto mo na naman humingi ng dagdag na pera sa akin? Huwag kang ganyan. Hindi naman tama yung sinasabi mo. Alyssa, pamilya tayo, magkakapatid, dapat nagtutulungan. Tsaka, isipin mo kapag napangasawa ni Diane ang mayaman, hindi ba magiging maginhawa rin ang buhay mo? Tigilan mo na yan, may nahanap na akong malilipatan. Pagdating ng panahon, magpapalipat na rin ako ng permanenteng address. Ano? Lilipat ka na? Inggit lang yan. Hindi niya matanggap na kapag nag-asawa ng mayaman si Diane, magiging donya na siya. Huwag ka na magkunwari. Kasalanan mo rin yan kasi ang kuripot mo ayaw mo gumastos para magparetoke. Sinasabi ko sa iyo, Alyssa, ang pinaka-importante sa babae ay may magandang mukha para makapangasawa ng mayaman. Pero sa sweldo mong yan. Marami akong kailangang asikasuhin sa trabaho. Hindi ko na uubusin pa yung oras ko para sa inyo. 3,000 lang naman ang kinikita niya kada buwan. Pero kung makaasta, akala mo napaka-busy. Kung ako sa'yo, sisipsipin ko na lang si Diane. Pag ganon, huwag kang mangupahan, bibili ka na lang niya ng bahay. Kung pera ng pamilya Preston, sila't sila rin ang may hawak nun.
Pero yung pinaghirapan kong pera, akin lang yun. Imbes na magsayang ka ng oras sa ganitong walang kwentang pantasya, mas mabuti pa, alamin mo kung magkano talaga ang kotse ni Mr. Preston. Mama, Mrs. Stanford, nakaprint na po ang mga dokumento. Pakitingnan po. Limang taon na ang nakaraan, sumali ako sa Lewis Group sa pamamagitan ng campus recruiting. Bilang isang world-class advertising planning firm, sobrang abala ang trabaho sa Lewis Group pero ang sweldo ay top tier. Kahit sinabi ko sa mga Stanford na isa lang akong low-level na taga-assist, sa 5 taon ng karanasan, tahimik akong umangat bilang team leader. Ang mga dokumento, inaasahan ko pong lahat ay nabasa ninyo. Tungkol ito sa partnership ng firm natin kasama ang Preston family para sa Sunset Village Development Project. Baka hindi nyo pa alam, pero ang lead ng Preston family, napalitan na kay Nathaniel. Kaya ito ang unang project na hinahandle niya bilang tagapagmana ng Preston. Medyo hindi natuwa si Mr. Preston sa huling proposal natin. Kaya kailangan nating maghanda ng 2 backup plan pa. Mataas masyado ang standards ni Mr. Preston sa detalye at malaki ang binawas niya sa budget. Lahat kayo, maging alerto. Ngayon, opisyal na natin simulan ang meeting. Grabe, di ko inasahan na si Mr. Preston na ang project lead. Nakaka-curious ako kung ano talaga ang itsura ng legendary His Highness na yon. Ang mysterious niya sobra. Tama ka. Narinig ko si Mr. Preston na disfigure daw nung bata, kaya bihira siyang magpakita sa publiko. Na disfigure. Sino kaya ang may lakas ng loob na gawin yun sa kanya? Narinig ko rin na dahil sa family power struggle daw yon, yung patriarch ng Preston, 3 asawa at 4 na anak. Si Nathaniel ang bunso, pero siya pa ang naging tagapagmana. Mukhang may mga bagay pa sa likod ng istorya. So mahirap siyang makontento. Na disfigure? Pero di ba gwapo naman ang asawa ko? kahit may maliit na aksidente sa daan papuntang ospital para kay Diane. Pero ang buhay, tungkol ito sa pagiging mabuti sa sarili mo. Katatapos lang magpadala ng Tuscany Vineyards ng kanilang 82 na vintage, hayaan mong ang romantikong amoy ang bumalot sa aking mga pandama. Talagang irerekomenda ko na mag-ipon ng mga babae ng mamahaling pulang alak. Pwede bang bilisan mo? Ang dami naming naghihintay dito. Uy, tingnan mo naman kung saan ka sumusipa. Kung masira ang mga stockings, paano tayo makakapag-shoot? Hating-hati tayo sa gastos dito. Pwede bang magpakonsiderasyon ka naman? Miss Stanford, may 2 pa akong listings dito. Tingnan mong mabuti kung pasado sa gusto mo. Mukhang panahon na para magpaalam sa mga Stanford. Grabe naman. Ang ganda niya kahit walang makeup. Sinasabi ko sa'yo, kung sumali siya sa showbiz, siguradong kalahati ng mga artista dyan mawawalan ng trabaho. May pamilya na siya at panalo pa sa itsura. Kailan kaya magkakabanggaan ng kotse ang isang diyosa katulad niya sa akin? Siya ang number 1 sa trending ngayon. Alam ko na hindi na sayang ang bayad ko sa socialite training class na ito. Tama. Kung tungkol sa pagiging the best, si Diane talaga ang number 1 natin. Sulit na sulit talaga. Hindi tulad ng iba dyan. Si Nathaniel yan. Nag-message sa akin si Mr. Preston. Voice note pa raw. Ayon sa socialite guru na si Kathy, basta mapasunod mo ang lalaki, itong pasok na pasok sa kalahating tagumpay. Ano na namang iniisip mo dyan?
Sa nakaraang buhay ko, kahit papano, hindi naman ganun kabobo si Nathaniel. Bilisan mo na nga. Pakinggan mo kung ano ba talaga ang sinabi ni Mr. Preston. Oo, ilagay mo sa speaker. Kailangang ibalik ang kotse sa headquarters para ipaayos. Ang kabuuang gastos ay 10,320,000. Ang mga kaukulang ulat ng inspeksyon at detalyadong listahan ng mga singil ay ipapadala sa inyo kaagad. Bigyan mo na lang ako ng 10 milyon. Ha? Anong sinasabi niya? Sandali. Kailangang ibalik ang kotse sa headquarters para ipaayos. Ang kabuuang gastos ay 10,320,000. Ang mga kaukulang ulat ng inspeksyon at detalyadong listahan ng mga singil ay ipapadala sa inyo kaagad. Bigyan mo na lang ako ng 10 milyon. 10 milyon? Anong klaseng kotse ang ganyang kamahal ipaayos? Sa yaman ni Mr. Preston, ang mga kotse niya puro top-tier limited edition. Paano namang hindi magiging mahal? Miss Stanford, pakiproseso na agad ang bayad. Ito. Hindi pwede to. Si Nathaniel nga ang dapat nag-imbita sa akin mag-dinner. Bakit usapang paggawa ng sasakyan ang lumalabas? Papa, anong gagawin natin? Paano ko malalaman? Sandali, naalala ko lang. Pag bumibili ka ng kotse, karaniwan, may commercial insurance yan. Alisa, bilisan mong tawagan ang insurance company. Tama. Pasensya na po. Ang third-party liability para sa property damage. Hanggang 3 milyon lang ang sakop nun. At kasi kakakuha ko lang ng kotse na ito, hindi pa ako nakakabili ng policy. 200,000 lang ang compulsory insurance ko. Ay tama. Naalala ko lang, Dan, hindi mo ba nakuha driver's license mo? Kung ganun, malaki ang posibilidad na hindi tatanggapin ng insurance ang claim. Ano, hindi sila magbabayad? Ano nang gagawin natin ngayon? Wala akong pakialam. Kotse mo to, kailangan mong magsumikap ng paraan. Oo nga, tama. May-ari ng kotse ang responsable dyan. Sige, kung sino man ang may-ari ng kotse, siya ang mananagot. Hindi. Pamilya naman tayo lahat. Bakit kailangan pang maging ganun ka-specific? Specific man o hindi kotse ni Alisa ito, dahil nagkaroon ng aksidente, siya ang kailangang managot. Pero, Sino nagsabing akin ang kotse na ito? Anong ibig mong sabihin? Ito. Hindi ito pwede. Paano naging pangalan ko ang nasa dokumento na to? Tay, nung kinuha niya yung kotse, hindi ba't sumama ka sa kanya? Ano bang nangyayari? inaalagaan lang kita. Pinalipat ko yung pangalan mula sa kanya papunta sa iyo. Tanga ka. Sinira mo si Dayan? Paano ngayon mababayaran ng 10 milyon? Tama na, huwag mo akong saktan. Para lang naman sa inyo ito, kaya ko ginawa. Kathy, oo nga. Si Kathy pa. Tatawagan ko siya. Mga kaibigan, palakpakan natin ng mainit para sa pagdating ni Ginoong Preston at ng kanyang sekretarya. Mr. Preston, ipapabrief ko na lang sa iyo ng isa sa mga empleyado ko tungkol sa project namin. Grace. Iminumungkahi ko na magdisenyo tayo ng central pool dito. Kung gagamit tayo ng trending musical fountain, maaakit natin ang mga turista. Sa proposal ko, ganito ang disenyo ng area na ito. Sa vision ko, dahil ang bayan na to ay para talaga sa isang tourist attraction, dapat commercial ang vibe. Yan ang proposal ko. Salamat. So, settled na. Para sa Sunset Village project, gagamitin natin ang proposal ni Alisa. Sige. Tapos na ang meeting. Miss Stanford, please stay muna. Tungkol sa proposal ko, may mga tanong ka pa ba, Mr. Preston? Noong araw na yon, hindi ka pumunta sa ospital. Mr. Preston, sorry po sa nangyari sa kotse nyo. Hindi po sinadya. Nagmadali lang ako dalhin ang kapatid ko sa ospital, kaya... Patay ako. Baka naman si Mr. Preston nag-imbestiga pa sa nangyari noon? Dapat dadalhin ko sa ospital ang kapatid ko noong araw na yon, pero nawala din ang sakit ng tiyan niya. May nangyari sa trabaho, kaya hindi na kami tumuloy.
Ganun pala, may problema ba, Mr. Preston? Wala naman. Ibigay mo na lang ang meeting report. Tapos ka na sa sekretarya ng trabaho. Dapat mag-isip ka rin ng ibang paraan para bayaran mo ang penalty sa breach of contract. Mr. Preston, ako. Alyssa Stanford ang pangalan mo. Oh, Palagi kong naramdaman na sobrang espesyal ka talaga. hindi na. Parang sa nakaraang buhay ko lang ba ito? Dahil sobrang galing ko, napamahal na naman siya sa akin? Interesado ka ba na sumali sa Preston Corporation at magtrabaho para sa akin? Pasensya na, Mr. Preston, pero sobrang bait ng boss ko sa akin. Kaya ngayon, wala pa akong planong magpalit ng trabaho. Sayang naman, sa talento mo. Kung nasa Preston Corporation ka, sigurado akong malayo ang mararating mo. Pero ayos lang yon. Bukas palagi ang pintuan ng Preston Corporation para sa'yo. Pag nagkalakas loob kang sumali sa Preston Corporation, lagot ka sa akin. Espesyal? Ang kapal mo. Hindi ko inakala na ganito pala ako ka-espesyal para sa'yo. Kailangan mong magpakitang gilas mamaya. Ikaw rin. Paano kung hindi niya ibigay sa atin yun? Ano? Alyssa, palagay mo ba, sobrang bait ko sa'yo? Ako at ang tatay mo ilang beses ka naming tinawagan kagabi. Bakit hindi mo sinagot? Pagod ako kagabi. Ayoko talaga sumagot. Ikaw. Pamilya tayo, huwag kang magpadalos-dalos. Alyssa, inusisa na ni Diane, ang taunang sweldo mo, mahigit 1 milyon na ngayon. Sa ganyang gandang balita, bakit hindi mo sinabi sa pamilya? Tabi dyan, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. May problema na ang pamilya ngayon dahil kadugo mo si Diane. Tulungan mo kami. 3,000 lang kinikita mo kada buwan. Tapos umasta ka parang sobrang busy mo. Tingnan mo, Alyssa. Ang pinaka-importante sa isang babae ay may magandang itsura para makapangasawa ng mayaman. Pero kung ganyan lang sweldo mo, Kulang na kulang yan. Hindi ko nanay ang nanay niya. Hindi ko siya kapatid. So hindi mo rin tatay ang tatay niya? Hindi naman kailangan. Pamilya pa rin tayo. Bakit kailangang maglayo-layo? Alyssa, namatay ang nanay mo sa aksidente noon. Gusto ko lang na mabigyan ka ng buong pamilya. At saka sa dami ng taon, nagpakahirap din ang madrasta mo. tama. Pinasustento ka ng pamilya natin, pinasuotan ka namin, binigyan ka pa namin ng edukasyon. Kung hindi, paano ka magkakaroon ng ganitong trabaho? Para sa akin, ibigay mo na lang lahat ng sahod mo. Tama yan. Pinakain niya ako? Binihisan niya ako? Sige, tanungin ko kayo. Nasaan ang bahay na iniwan ng nanay ko? Nasaan ang mga alahas na iniwan niya sa akin? Paulit-ulit niyong sinasabi na pinalaki ninyo ko ng mahigit 20 taon. May nagastos ba kayo kahit piso para sa akin? Ikaw? Kahit hindi mo ginastos pera ko pero inalagaan ka pa rin namin? Inalagaan ako? Sige kung ganon. Yung sa kotse kalimutan na natin. Pero mula ngayon, tapos na tayo. Alyssa, Huwag kang umalis. tapos na. Saan tayo kukuha ng mahigit 10 milyon? Diane, hindi pwede. Lumapit ka kay Kathy. Bilis.
Tatawagan ko si Kathy. Oo, tama. Kathy, kailangan ko ng tulong. Pakiusap, tulungan mo ulit ako. Yung tuition na utang namin sa'yo, pangakong babayaran namin. Pangakong babayaran namin. Sige, dahil talagang seryoso ka, tutulungan kita ulit. Tayo ang nakabangga ng kotse. Ayos lang yon. Bakit tayo pa ang magbabayad? Ano ang hindi ko naiintindihan? Ano ang nangyayari? Pag-isipan mo, yung banggaan sa kotse para lang magkaroon ka ng utang sa kanya. Kung talagang babayaran mo siya ngayon, anong dahilan niya para hanapin ka pa? Kaya ang kailangan mong gawin ngayon ay magpalipas ng oras. Gumawa ka ng paraan para magkaroon ng pagkakataon magkausap kayo. At pagkatapos, ibigay mo ang sarili mo sa kanya. Gagana ba talaga yon? Grabe, ang talino niya. Sabi ko na nga ba, si Kathy ay sikat sa mga sosyalera. Lahat ng estudyante niya nakahanap ng mayaman na lalaki. Tama. May bagong estudyante dito para magpakita ng field assignment. Ang target ngayon ay ang malaking boss ng Riverview Holdings. Diane, kailangan mong magsikap din. At yung tuition, huwag mong kalimutan bayaran. Tingnan mo. Babayaran ko ngayon din. Huwag kang mag-alala, Dayan. Kahit mangutang pa ako kay 5-6, isusupport kita. Oo nga. Ang ganda nito, tara na. Alyssa, bakit ang tagal mo? Hinahanap ka na ni Director ilang beses na. Punta ka na sa opisina niya, dali. Sige. Direktor, hinanap mo po ako. Sige, tuloy ka lang. Sandali lang. Tapos ka na ba sumandal sa akin? Pasensya na talaga. Nagkataon lang talaga yon. Aksidente lang yon. Akala ko kasi kayong dalawa ay yung mga babae sa pamilya Stanford. Lahat sila palaban. Ginong Preston. Narito po ang contact details ko. Huwag kang magkamali ng iniisip. Ang ate ko, may sarili siyang desisyon. Ako rin, ibang tao ako. Ano man ang gawin niya, wala yon kinalaman sa akin. Sorry. Kakatok pa lang sana ako. Alyssa, simula na ngayon, ikaw na ang bahala sa Sunset Village Project. Siguraduhin mong magiging satisfied si G. Preston. Sige po, ayusin ko po yan. O kung wala ka ng ibang kailangang sabihin, mauna na muna ako. Sige po. Ginoong Preston. Ang bilis ah. Ayaw mo bang makipagkwentuhan pa ng konti? Hindi, salamat. Tungkol po doon sa proposal, marami pa talagang detalye na kailangang ayusin. Kaya medyo nagmamadali ako. Sige po, una na ako. Nagpapa-hard to get pa. Astig. Mas matalino ka pa yata kaysa sa kapatid mo. Oo nga pala, para bukas sa cocktail party. Imbitahan mo rin si Alyssa na pumunta. Walang problema. Grabe, seryoso? Si Ginoong Preston ba na kinukwento lang dati, interesado nga ba talaga kay Alyssa? Ginoong Preston, nakita niyo naman mismo. Talagang nagmamadali akong dalhin ang kapatid ko sa ospital. Kaya napadiin ako sa gas kaysa sa preno, mali ang natapakan ko. Siguradong babayaran ko ang lahat ng nagastos ninyo. Matagal ka na bang nakasandig sa akin? Pasensya na talaga. Aksidente lang yon. Aksidente lang? Bakit kaya? Parang laging pamilyar sa akin ang babaeng to.
Hello? Ginong Preston, tapos na po ang investigasyon. Si Bibi Alyssa Stanford at Bibi Diane Stanford ay magkapatid sa ama lang. Pero ngayon, tila si Bibi Alyssa Stanford ay lumabas na sa pamilya Stanford. Sige po, naiintindihan ko na. At saka, Ano yon? si Ginong Preston ay naglaan ng kasal para sa iyo. Ang kabilang partido ay anak ng pamilya McAllister. Anong nangyayari? Ang asawa ko ba ay magpapakasal sa pamilya McAllister? Hindi naman to nangyari sa nakaraang buhay ko. Hello? Uy, Alyssa, nabasa mo ba yung balita? Si Ginong Preston at ang pamilya McAllister opisyal nang magka-engaged. Diane. O ano? Nagulat ka ba? Na-shock ka ba? Huwag mong isipin na hindi ko alam na gusto mo si Ginoong Preston. Pero ngayon, nalampasan mo na ang pagkakataon mo. Kung gusto ko si Nathaniel, hindi mo na dapat pakialaman. Tungkol naman sa'yo, ang dami mong ginawa pero wala ka namang nakuha. Mas malungkot ka pa yata kaysa sa akin. Bakit naman ako malulungkot? Interesado lang ako kay Nathaniel dahil sa pera niya. Kung kanino siya, wala akong pakialam. Sabay nga pala. Yung assistant ni Nathaniel tumawag kanina at sinabi na magbihis daw ako ng maganda bukas para samahan siya sa investment conference. Sa tingin mo ba balak niya gawing kabit ako? Sa madaling salita, gamit ka lang ni Nathaniel para sa negosyo niya. Tungkol naman sa pamilya McAllister, habol lang nila ang kapangyarihan niya. Pero ako iba. Si Nathaniel lang ang totoo talagang may nararamdaman para sa akin. Good night, Alyssa. Investment conference lang naman, bakit parang ang yabang mo? Pero yung pamilya McAllister, ano ba talaga ang plano nila? Alyssa, nandito ka ba ngayon para dumalo sa investment fair din? Ako mismo ang gumawa ng proposal para sa Sunset Village. Siyempre, karapat-dapat akong dumalo. So, na-represent mo ba ang kumpanya dito? Mukhang ganun nga. Eh di magkaiba tayo. Ngayong araw, ang role ko ay maging date ni Mr. Preston. Nathaniel, kung magtatangkang ka pa na hawakan ng ibang babae, hinding-hindi ko magugustuhan ka ulit. Dahil nandito na ang lahat, diretso ko na lang sasabihin. Tungkol sa proyekto ng Sunset Village, hanggat kayo ay handang mag-invest, magpapalibre ang Preston family ng renta ng 1 taon. 1 taon lang. Kulang ba sa pera ang Thornton family? Tama, Mr. Preston. Ang bawat isa dito may malalaking negosyo at yaman, walang saysay. Pag-usapan ng pera. Ano bang ibig mong sabihin? Ito ba yung nagtitrend online, yung natural na maganda, si Miss Diane Stanford, tama? Tulad ng inaasahan, mas maganda ka pala sa personal kaysa sa mga video mo.
Narinig ko mahilig ka raw sa mga alaga. Sakto naman, mahilig din ako. Anong klaseng alaga ang gusto mong alagaan, sir? Mas gusto ko mga aso. Mga aso rin? Gusto ko rin yan. Mrs. Stanford, gusto mo bang sumama sa akin? Siyempre, mag-usap pa tayo kapag may oras tayo. Ako ang kadate ni Mr. Preston. Konting respeto naman. Nathaniel, gusto ko ng paliwanag. Paliwanag? May mukha ka pang magtanong ng ganyan? Kita mo namang ikaw ang unang nanghipo sa akin. Anong kinalaman ni Mr. Preston doon? Inuutusan kitang lumayas ka dito ngayon din. Lumayas? Mr. Preston, yan di ba ang gusto mo? Humingi ka ng sorry. Narinig mo yon? Gusto ni Mr. Preston na mag-sorry ka sa akin. Ang ibig kong sabihin, dapat kang humingi ng paumanhin kay Ginoong Sterling. Ano? Ginoong Preston? May mali ba? Siya ang nagsimula nito. Pasensya na, Ginoong Sterling. Kasalanan ko ito. Ayun, sabi ko na pares lang sila sa sayaw. Kailan pa naging sobrang mayabang siya? Bukod pa doon, hindi sapat ang simpleng sorry. Gusto ko siyang gawing aso ko. Ginoong Preston, alam kong mali ako, Ginoong Preston. Nagmamakaawa ako. Huwag mo akong ibigay sa kanya. Ginoong Sterling, alam kong mali ako, pakiusap, palayain mo na ako. Pwede mo akong saktan kung gusto mo. Gusto mo ba talaga akong saktan? Huwag kang magmadali. May oras naman tayo. Hindi yun ang ibig sabihin ko. Ginoong Preston, kukunin ko na siya ngayon. Tungkol sa Sunset Village, ang pamilya Sterling. Ang lilipat doon. Hindi. Ayos, maghihintay ako sa Sunset Village hanggang dumating kayo. Hindi. Sino bang gustong sumama sa matabang baboy na gaya mo? Ginoong Preston, nagmamakaawa ako. Talagang alam ko nang mali ako. Kung papayagan mo akong manatili, susundin ko lahat ng utos mo. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Pasensya na. Sa totoo lang, wala akong interes sa'yo. At wala ka ng silbi para sa akin. Tara na, Miss Stanford. Hindi na ako makapaghintay. Mali ito. Hindi talaga ako sasama sa matabang baboy na gaya mo. Alyssa, please iligtas mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Kung papayag kang iligtas ako, ipapakilala ka ni Kathy sa isang bagong milyonaryo. Please. Alyssa. Nakikiusap ako sa'yo. Alyssa, kung hindi mo ako ililigtas, isasabihin ko kay mama at papa, hindi ka nila papababayaan, mapapariwara ka talaga. Alyssa. Grabe talagang walang awa si Ginoong Sterling. Ang mainhing dalaga na yon, sinaktan niya agad, walang pagdadalawang isip. Hindi ba siya natatakot na mabasag ang damdamin niya? Sa lahat ng babaeng niloko niya, wala pang nakalabas na hindi sugatan. So Ginoong Preston, ibig mo bang sabihin? Malaki ang utang ni Diane sa akin. Hindi ko na nga alam kung mababayaran pa niya yon. Sige, Ginoong Preston, talagang magaling ka sa negosyo. Yung isa naman, ako na ang bahala sa kanya. Siya, hindi. Siya ang lead planner ng Sunset Village. Hindi siya katulad ng ibang babae. Kung ipipilit ni Thornton na siya ang kunin, di Sunset Village. Hindi naman kinakailangan ang pamilya Thornton. Nakakaaliw. Sige, tungkol sa proyekto ng Sunset Village, pag-iisipan ko pa ng mabuti.
Sumakay ka na. Hindi, salamat. Makakasakay naman ako ng taxi. Sabi ko sumakay ka. Umupo ka sa passenger seat. Saan tayo? Isesend ko ang location sa'yo. Galit ka ba? Hindi. Di naman nakapagtataka. Since ni sariling kapatid mo, hindi mo tinulungan, mukhang wala kang karapatang magalit. Nag-iisip ako kung bakit bigla ka na lang nag-alok na ihatid ako ng walang dahilan. Yun pala, gusto mo lang ako laitin. Kung ganun, ako na lang ang maghahanap ng paraan ko. Ayos lang. Tumawa ka lang kung gusto mo. Sige. Kumpara sa akin, hindi ka rin mas maganda ang kalagayan. Ano ang ibig mong sabihin? Kung tama ang alala ko, may mas nakababatang kapatid ka dapat na ang pangalan ay Tony Preston. Yung relasyon niya sa'yo, pareho lang sa relasyon ko sa kapatid kong babae. Half-siblings tayo. Paano ba nila binabanggit yon? Mayamang pamilya, yung kabit paangat ang estado. Mr. Preston, yung kasalukuyan mong posisyon medyo delikado talaga. Baliw ka ba? Marunong ka ba talagang magmaneho? Sinisiyasat mo ako. Ang mga yan, hindi ko pa nilalantad sa publiko. Paano mo nalaman? Sabihin mo nga, ano pa ang alam mo? Alam ko marami akong alam. Halimbawa, yung peklat sa leeg mo. Uy! Saan mo ako dadalhin? Inom tayo. Hindi ka ba allergic sa alak? Saan galing to? Nandoon lang sa kotse. Baka naiwan ng assistant ko. Bakit, may problema ba? Ang tanga talaga nung Charles na yon. Lagi na lang may expiration yung dinadala niya. Dapat laging maingat. Si Charles ulit? Parang mas kilala mo pa ako kaysa sa inaasahan ko. Katulad ka rin ba ng ate mo? Gusto mo rin ba akong gawing target? Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa'yo. Kahit pa asawa kita sa nakaraang buhay ko, sino bang nagsabi na kailangan kitang pakasalan ngayon? Simula nang magbago ang buhay ko, pwede naman akong sumubok ng iba, di ba? Pero tungkol sa'yo, mas lalo akong naging interesado talaga. Maging girlfriend ka na lang ng ako. Anong nangyayari? Bakit bigla kang nag-confess? Ganito ba talaga ang sinabi niya tungkol sa previous life ko? Itong lalaking to, na-fall ba siya agad sa akin pagkakita pa lang? Sige na nga, bahala na. Dahil naging mabait ka naman sa akin sa nakaraan nating buhay, ngayon, sa buhay na to, oo na, sasagutin kita. Uy, ayos ka lang ba? Sabi ko nga may allergy ka sa alak. Bakit ka uminom? Grabe, pinagdadaldal mo ako. Bumangon ka na ngayon na. Dalhin kita sa ospital. Teka, uminom din ako. Nagpunta pa ako rito sa walang kwentang lugar na to para uminom. Siraulo talaga siya.
Uy, yung boss mo, si Mr. Preston, hinimatay dahil sa allergic reaction. Isesend ko sa'yo yung lokasyon. Mas mabuti siguro kumilos ka na agad. Saan galing to? Sa sasakyan to mukhang naiwan ng assistant ko. Bakit? Ang tao na si Charles ang pabaya talaga. Lagi niyang pinapabayaan na mag-expire ang mga gamit. Kailangan mag-ingat. Katulad ka ba ng kapatid mo? Gusto mo rin akong gawing target. Huwag kang mag-alala. Wala akong interes sa'yo kahit konti. Pero ikaw, Miss Stanford, aminado akong interesado ako sa'yo. Pwede bang maging girlfriend kita? So kagabi, totoo ba hinalikan ko siya o hindi? Mr. Preston, gising ka na. Kumain ka muna ng almusal. Ano, may problema ba sa gatas? Expired na. Hindi pwede. Kakabili ko lang nun. Nilagay ko yun sa ref mo ilang araw pa lang ang nakalipas. Paano magiging expired yun? Ang huli mong punta dito, 2 buwan na ang nakakaraan. Parang tama yung babaeng yon. Ang labis mong pabaya talaga. Sinong babae? Alyssa ba? Hindi ko pa nga siya nakikita nun. Hindi ko akalain na kilala niya ako ng ganun kaayos. By the way, anong nangyari kagabi? Nagkaroon ka ng allergic reaction sa alak kagabi, tapos nawalan ka ng malay. Tapos? Pagkatapos, si Mrs. Stanford tumawag sa akin at pinasundo ka. Nako, nagkamali ako. Iniwan ko si Mrs. Stanford mag-isa. Mr. Charles, nasa kotse si Mr. Preston. Ganun ba? Salamat sa tulong, Miss Stanford. Paano naman ako, Mr. Charles? Papunta ka na sa trabaho? Sumakay ka na sa kotse, pareho lang naman tayo ng daan. Parang kilala mo na masyado ang kotse na to. Oh. Kahit pa sinuri mo ako, hindi pa rin ipapaliwanag kung bakit lahat ng bagay tungkol sa buhay ko ay pamilyar sa iyo. Hindi ka rin naman maniniwala, kaya bakit pa magtatanong? Mukha kang pagod. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Ano sa tingin mo? Ginoong Charles, nasa kotse na si Ginoong Preston. Sige, ikaw na bahala, Miss Stanford.
Nasaan ako, Ginoong Charles? Tingnan mo ang oras. Dapat nasa trabaho na siya ngayon. Tama. Tingnan mo, parang kotse ni Ginong Preston yan. Unang-una sa umaga, bakit lumalabas siya mula sa kotse ni Mr. Preston? Grabe. Ang batang yan kaya pala ganito ang nangyari kay Diane. Yun pala, sinusubukan niyang akitin si Mr. Preston. Alyssa, tumigil ka dyan! Mr. Preston, mukhang may problema si Mrs. Stanford. Lumiko ka. Nasa ospital si Diane dahil sa'yo. Paano mo nagawang pumasok sa trabaho na parang walang nangyari? Bilisan mo, ibigay mo ang pera. Sige, Alyssa. Hindi ko inasahan to. Inalagaan kita ng maraming taon. Tapos ngayon, naging walang utang na loob kang bata. Mga tao, tignan nyo. Itong batang to, pinadala ang sariling kapatid sa ospital. Tapos ngayon, inaangat niya ang kamay niya laban sa nanay niya. Nakakahiya. Alisa, lahat ng tao nakatingin. Hindi ka ba nahihiya? Bilisan mo at ibigay mo ang pera. Nahihiya? Sino ba ang talagang nakakahiya? Nagnakaw ba ako or nang hold up? O kagaya ba niya, isang kabit na naging pangalawang asawa ng iba? Ikaw. Tumahimik ka! Sinasabi ko sa'yo, ang landas na tinahak ni Diane, sariling desisyon niya. Nag-ilusyon siya, iniisip na pwede niyang ibenta ang katawan niya para makapag-asawa ng mayaman. Ngayon, ginamit na siya at nakahiga sa ospital, kaya napunta siya dyan. Tumigil ka! Bumangon ka! Siguro nga, buong buhay ko ako palagi ang pinapagalitan. Ako ang laging sinasaktan. Kahit lumipat na ako, nagagawa mo pa rin apakan ng pagkatao ko. Franklin Stanford, ang pinakapatinding pagsisisi ko ay ipinanganak akong anak mo. Magkaroon ng tatay na katulad mo. Kung ganon, magpakamatay ka na lang. Pag patay ka na, wala nang anak na kagaya mo. Kapag patay ka na, mapupunta sa akin ang pera mo. Nathaniel, wag mo akong takutin, Nathaniel. Nathaniel, gumising ka. Nathaniel, tulong! May tao ba dyan? So ikaw si Alyssa? Ako na nga yun. Anong ginagawa mo? Sira ka ba? Anong karapatan mo para sampalin ako? Walang hiya ka, kabit ka lang. Paano mo nagawang tanungin kung bakit? Kabit? Anong kabit? Nagkakamali ka yata. Nagbibingi-bingihan ka pa rin? Sige, ako na magsasabi sa'yo. Ang pangalan ko ay McAllister. Galing ako sa Riverview, ang pamilya McAllister. Hello? Hello, Alyssa. Nakita mo na ba ang balita? May engagement na sina Nathaniel at ang pamilya McAllister. Diane. Oh, ano? Nagulat ka ba? Nabigla ka? Huwag mong isipin na di ko alam. Gusto mo si Nathaniel. Pero ngayong ganito, wala ka ng pag-asa. McAllister? Ang mga McAllister ng Riverview. Piper McAllister? Mukhang kilala mo na ako. Ibig sabihin, hindi na sayang ang mga sampal na natanggap mo. Hinding-hindi pwedeng mangyari yun. Si Nathaniel, asawa ko yan. Sigurado merong pagkakamali dito. Naglalakas loob ka pa ring tawagin siyang asawa mo? Alam ng lahat na ang mga Preston at McAllister ay pinagtakdang magpakasal. Ibig sabihin, kabit ka lang. Kabit? Nathaniel, totoo ba lahat ng sinabi niya? Posibleng sa buhay na to, hindi ka na ikaw mismo? Pero, tapos na akong sampalin ka.
tungkol sa aksidente sa kotse ni Nathaniel. Hindi kita sisingilin. Pero mula ngayon, layuan mo na siya. Lumayo ka ng husto. Naiintindihan mo ba? Alyssa. 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 Alyssa, anong problema? Hindi ka papasok sa trabaho at hindi mo sinasagot ang telepono mo. Sobrang nag-alala ako. Tara na, gumising ka na, hapon na, bumangon ka na. Ito. Hello, Ginoong Charles. Ako ang assistant ni Alyssa. Si Alyssa ay kasalukuyang. Uy, anong ginagawa mo? Mahalagang kliyente ito. Ayoko. Nasiraan ka na ba ng ulo? Halos 100 milyon ang halaga ng proyektong to. Basta mo na lang bibitawan? Hindi ka ba natatakot kay direktor? Balik ka at sabihin mo kay Director. Tapos na ako sa project. Tapos na rin ako sa trabaho. Nathaniel, ayoko na sa lahat ng yon. Kalimutan mo na lahat yan. Tara na, dadalin muna kita kumain. May lagnat ka, bilisan mo. Punta muna tayo sa ospital, bilisan mo. Alyssa. Alyssa, ako na ang pipila para sa gamot. Hintayin mo lang ako dito. Alyssa, iniwan ka ba? Sinabi ko na sa'yo dati pa, ginamit ka lang ni Nathaniel bilang paraan para kumita ng pera. Wala talaga siyang nararamdaman para sa'yo. Pero dahil sa'yo, Alyssa, nakahanap na ako ng bagong lalaki. Si Mr. Sterling yun nung gabing yun. Kahit hindi siya kasing gwapo ni Nathaniel, may konting ugali at medyo may kakaibang hilig, basta susunod lang ako, mabait naman pala siya. At sobrang galante pa sa pera. At sinabi niya kagabi na gusto niyang maging bride ako habang buhay. Kaya Alyssa, sa kinabukasan ko, magiging mayamang senyora ng bahay ako, habang ikaw ay isa lang na walang silbi, kawawang talunan. Ganun ba? Pero tingin ko, mas kaawa-awa ka pa kaysa sa akin. Anong ibig mong sabihin? Talagang naniniwala ka sa kung ano-anong sinasabi. Nang lalaking yon? Anong random ang ibig mong sabihin? Hindi lang niya ako gusto, binigyan pa niya ako ng 100,000 piso. Gusto ka niya? Kung gusto ka niya, iiwan ka ba niya sa gulo mo? Kung gusto ka niya, iiwan ka ba niya mag-isa sa ospital na parang wala lang? Magising ka nga. Hindi yan totoo. Ikaw ang nananaginip. Alam kong hindi mo matanggap na mas magaling ako, pero Alyssa, ang hirap ba talagang aminin na mas magaling ako sa'yo? Pakinggan mo to ko, tama si Kathy. Marami sa mga estudyante niya nakapag-asawa ng mayaman. At ako,
Mag-aasawa rin ako ng mayaman. Ang totoo niyan, iniisip ko, kung humingi ka lang ng tawad at nakiusap, isasama kita sa klase ni Kathy. Pero ngayon, na-miss mo na ang pagkakataon mo. Hintayin mo lang, darating ang araw, ikaw mismo lalapit sa akin na umiiyak. Ginoong Preston, gising na kayo. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Ginong Preston, sa 2 araw na nakalipas, si Binibining McAllister ang palaging nagbantay sa inyo. Paano naman siya? Sino? Ibigay mo sa akin ang telepono. Sabi ko, ibigay mo ang telepono. Sige, ayos lang, talaga. Dahil sa kanya, lumaki tong gulo. Tapos ni minsan, hindi man lang niya ako tinawagan. Mr. Preston, hindi ka dapat gumagalaw ngayon, sabi ng doktor. Kailangan mo ng total na pahinga. Tabi ka nga. Miss Alyssa Stanford. Tungkol sa proyekto ng Sunset Village, si Grace ang magpapatuloy ng follow-up sa'yo. Mr. Charles, kung may gusto po kayo, direkta niyo siyang pwedeng kontakin. Ayos naman ang project proposal. Ang kaso lang si Mr. Preston. Pasensya ka na talaga tungkol kay Ginoong Preston. Sabihin mo sa akin kung magkano ang kailangan mo. Babayaran kita. Hindi ito tungkol sa pera. Kung ganon, lalong wala nang dapat pag-usapan. May aasikasuhin pa ako, kaya aalis na muna ako. Anong nangyayari? Dati? Hindi naman siya ganyan makitungo. Talagang sinabi niya yon? Oh, Ginong Preston, pakiramdam ko may mali. Sige, imbestigahan mo siya. Ginoong Preston, kakagawa ko lang ng sopas para sa inyo. Tikman nyo naman. Hindi na kailangan. Sabi ni Lolo na dahil mahina pa ang katawan nyo, dapat alagaan ko kayo ng mabuti. Pasensya na. Ang bait mong babae pero ang puso ko, nakalaan na para sa iba. Kung naglakas loob siyang agawin ang pwesto ko, kailangan lang niyang mamatay. Tama ba? Alyssa? Grabe, hindi pwede. Ang daming project invitations. Yayaman tayo nito. Alisa, sakto ang dating mo. May isa na naman tayong bagong project. Nandito ako para mag-resign. Magre-resign ka? Maayos naman ang lahat. Bakit bigla kang magre-resign? Alisa, kung pakiramdam mo na api ka sa kumpanya, sabihin mo lang sa akin. Ipaglalaban kita. Sigurado ako dyan. Hindi naman ganon. Mabait ang kumpanya sa akin. Gusto ko lang munang magpahinga at ayusin ang isip ko. Sana mapayagan mo yung request ko. Ano yun? Baka kasi sobrang galing ng proposal mo para sa Sunset Village. Dahil doon, ang dami nating bagong project na nakuha. Lahat sila, ikaw mismo yung hinahanap na maghawak ng mga proyekto nila. Ako talaga ang gusto nilang humawak? Anong nangyayari? Sa dati kong buhay, naging successful din ang proposal ko para sa Sunset Village, pero hindi naman kasing laki nito. Kita mo na, kapag umalis ka ngayon, laking kawalan ka sa kumpanya. Pero, Walang pero-pero. Pangako, pagkatapos ng mga proyektong to, bibigyan talaga kita ng mahabang bakasyon. Kahit gaano mo katagal gusto, sige lang.
Ako na ang bahala sa paghahanda. Mamayang gabi, tayong dalawa ang makikipag-meeting sa clients. Hinding-hindi, hahaha. Kathy, yung isda kumagat na sa pain. Tama ba ang pinuntahan natin? Hindi. Sabi ng GPS dito daw mismo. Sobrang liblib naman ng lugar na to. Sino ba ang pupunta dito para mag-usap ng partnership sa oras ng gabi? Direktor, sigurado ka bang hindi ka na-scam? Hindi naman siguro. Nagbayad pa nga sila ng deposit. Buong 30,000 dolyar yon. Ang weird ah. Mr. Preston, nakita ko na. Si Piper yon. Piper? Naalala mo nung nagtaka tayo kung bakit alam na alam ng mga Stanford dahil sa background nila ang tungkol sa pamilya Preston? Kasi karamihan ng impormasyon na yon si Piper ang nagbigay. Ibig mong sabihin si Piper ang nagbigay ng impormasyon sa mga Stanford para habulin ako ni na Diane at Alisa? Hindi naman eksakto. Tungkol sa mga Stanford, simula't simula, si Diane lang talaga. Yung unang banggan sa likod, gawa lahat ni Piper yon. Yung plano para makuha ang contact info mo. Ideya rin ni Piper yon. Hindi ako iiwas sa anumang bayad o kabayaran. Ganun ba? Sige, magpalitan tayo ng contact info. Pagkatapos noon, ginamit ni Piper ang mga connection niya para kumuha ng malaking online na tropa. Itong ginawa si Diane, na mainit na influencer. Tapos pagkatapos sumikat si Diane, pinadalan niya ito sa iyo bilang sekretarya. So mula simula hanggang dulo, parang manikin lang si Diane. Lahat ng ginawa niya tungkol sa iyo. Kinontrol lang ni Piper. Paano naman si Alisa? Anong connection niya dito? Mukhang wala siyang kasalanan. Chinika ko ang background ni Miss Alisa Stanford kanina. Maaga nang namatay ang tunay niyang nanay, tapos muling nag-asawa ang tatay niya, kaya nagkaroon siya ng kapatid sa ama gaya ni Diane. Simula noon, lagi nang napapabayaan si Alisa sa bahay. Nung nag-aaral pa siya, hindi siya binibigyan ng pera ng pamilya, kaya kailangan niyang magtrabaho para makapagsustento sa sarili. Kahit nagsimulang magtrabaho na siya, kailangan pa rin niyang magbigay ng pangsuporta sa pamilya buwan-buwan. By the way, Mr. Prestong, naaalala mo ba yung kotse na bumangga sa'yo? Si Alisa ang nagbayad sa pagkakumpuni, pero pangalan ni Diane ang narehistro sa kotse. Si Piper McAllister ibang klase talaga. Ginamit niya si Diane bilang mababa at pasimple na panakipbutas para masalo ang init habang siya nagpapakabait sa harap ko. Muntik na akong malinlang niya. Si Miss Alisa Stanford talaga ang pinakagrabe ang dinanas dahil malapit siya sa'yo, naging target siya ng pagbabanta ni Piper. So ikaw si Alisa. Anong ginagawa mo?
Baliw ka ba? Anong karapatan mong saktan ako? Nagkataon lang na abala ako nung araw na yon. May tinanggap akong tawag. Pagbalik ko, wala na si Miss Alyssa Stanford. Hindi ko masyadong inisip yon. Akala ko sobrang lungkot lang siya. Gusto lang siguro niya ng katahimikan. Hindi ko inisip dahil pala dito yon. Grabe ang iyak niya para sa'yo dati pero ngayon, ang lamig-lamig na niya. May nangyari talaga. Hanapin mo siya. Simula ngayon, hindi na natin kailangang magkunwari pa. Kathy, nandyan lang siya. Nawalan na ng malay. Sa tingin ko, matagal pa bago siya magising. Miss Alyssa Stanford, nakita na naman tayo. So, ikaw pala talaga ang Kathy na sinasabi nila. Ibig sabihin, peke lang pala ang project. Ang totoo mong pakay, ako lang pala simula't simula. Ang talino mo. Talagang mas lalo akong naging curious sa'yo. Sa dami ng taon na lumipas, hindi pa ako natatalo, hindi pa talaga ako natatalo. Pagdating sa pag-ibig, maliban lang sa'yo. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Nathaniel para maging sobrang tapat siya sa'yo? Gusto mong malaman? Tanungin mo si Nathaniel. Sagot lang kung ano ang tinatanong. Pinapanood ka naming lahat. Magsabi ka ng totoo. Sinunod ko na lahat ng sinabi mo at umatras na ako. Bakit ayaw mo pa rin akong pakawalan? Feeling mo ba ako yung ayaw ko mawala sa'yo? Ang totoo, si Nathaniel ang ayaw kang bitawan. Pagkagising niya nung araw na yon, ang una niyang sinabi ay hinanap ka niya. Ang unang ginawa niya ay kinuha agad ang cellphone niya para hanapin kung may message ka. Tama nga pala. Nadulas pa siya nun. Wala mo kung bakit. Dahil lalabas sana siya para hanapin ka. Kahit malala ang mga sugat niya at kahit halos hindi na niya maalagaan ang sarili niya. Ayos. Ang galing talaga. Sa dami ng pinagdaanan ko dahil sa kanya, ni isang tawag. Wala akong natanggap. Hindi ba nakakatuwa yon? Sa lahat ng taon na to, ang dami kong pinadala ng mga babae sa tabi niya. Pero wala ni isa ang nagtagumpay. Alyssa, kung ikaw ay akin, ayos na ayos yun. Anong ibig mong sabihin? Nagpapadala ka ng mga babae kay Nathaniel? Alam mo ba kung bakit ako nagsimula ng mga debutante class? Bakit ko kinuha yung mga babaeng di social tapos ginawa silang social? Kasi gusto kong makapasok sila sa alta sosyedad para magtrabaho sila para sa akin at maging mga tau-tauhan ko. Tapos, makontrol ko pa yung mas maraming tao. Sayang lang, si Nathaniel iba talaga siya. Lahat ng babae na pinadala ko bagsak. Kaya yung mga walang silbi na yun, kung hindi ko sila pinalitan, ginawa ko silang pang-alok. Halimbawa, yung kapatid mo, Diane Stanford. Bukas palagi ang pinto ng Preston Corporation ko para sa'yo. Ang ibig mong sabihin si Diane? Sapat na. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Huwag mong isipin na hindi ko alam yung relasyon nyo nung tanga na yun. Manood ka lang. Susunod, magkakaroon ako ng tinatawag na nakatakdang encounter kay Nathaniel.
Tapos ipapakita ko sa kanya matutuluyan siyang mabaliw sa mukha na to. Hindi. Bitawan mo? Bitawan mo ako? Ginong Preston, ito po ang contact details ko. Nakakalungkot. Ang laki na ng ginastos niya sa akin tapos tinuring pa niya ako na parang tagapagligtas. Ganito na lang. Mag-deal din tayong dalawa. Anong klaseng deal? Magtrabaho ka para sa akin at papayagan kitang bumalik. Papayagan kitang bumalik kay Nathaniel. Para maging totoong Mrs. Preston. Uy, Mr. Preston, mag-ingat ka. Magtrabaho ka para sa akin at papayagan kitang bumalik. Bilang totoong Ms. Preston. Totoo ba yan? Oo naman, si Kathy. Palaging tumutupad sa pangako. Kung ako ikaw, sa ngayon o agad ang sasabihin ko. Sige. Magtatrabaho ako para sa'yo. Ikaw mismo nagsabi niyan. Anong ginagawa mo? Tayo na parehas ng camping ngayon. Tama, parehas na tayo ng panig ngayon kaya mamaya magiging mas malambot na ako sa'yo. Ayoko. Alam mo ba kung bakit ang mga klasiko sa pagiging sosyal ang taas ng tuition? Kasi yung mga babae doon, pera ang hanap. Pera ang mahalaga sa kanila. Kapag mas malaki ang kinukuha kong bayad, mas sinusunod nila ako. Pero Alyssa, iba ka. Iba ka. Ang lakas mo mga gata. Dahan-dahan lang. Huwag mo siyang basagin. Paano kung ayaw na sa kanya ni Nathaniel? Huwag kang mag-alala. Siguradong ako ang mag-aalaga ng maayos sa kanya. Siguradong mag-iingat ako sa mga kilos ko. Hahaha. Huwag mo akong hawakan! Huwag mo akong hawakan dahil mahal na mahal mo si Nathaniel. Malamang ayaw mong makita niya itong bahagi ng nakakahiyang nakaraan mo. Si Ginoong Preston yon. Pasensya na. Nahuli ako. Nathaniel, bakit kayo nakatayo lang dyan? Sunggaban niyo siya. Ginoong Preston. Ginoong Preston. Hindi. Ang babae ko at naglakas loob kang hawakan siya? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Ang pamilya Sterling sa Riverview ay sobrang makapangyarihan. Paano mo hindi alam? Nathaniel, huwag mo akong pilitin. Huwag mong kalimutan ang proyekto sa Sunset Village.
Naglalakas loob ka pa rin pagbantaan ako. Anong kapal ng mukha mo? Ginoong Preston, nagkamali ako. Ginoong Preston. Sa buong buhay ko, pinakakinamumuhian ko ang ginagawang pagbabanta sa akin. Alisa. Matagal na akong nandoon sa larong ito, pero hindi pa ako na-insulto ng ganito. Ginoong Preston, Ang usapan natin, pag-uusapan natin yan mamaya. Lumayas ka. Ibalik mo siya. Opo, sir. Nathaniel. 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 Kising ka na. Anong problema? Hindi ba dapat ako ang magtanong niyan? Ang weird. Bakit ganyan siya mag-react? Pinipigilan ko siya. Dapat natataranta siya, di ba? Bakit ganyan ka mag-react? Ay! By the way, kumusta na ang mga sugat mo? Okay na sila ngayon. Siguro nga. Mula pagkabata mo, sanay ka na siguro. Paano mo naman nalaman yan? Nathaniel, gusto mo ba ako? Salamat sa pagsagip sa akin 2 beses. Hi! Parang sa nakaraan kong buhay, duwag pagdating sa pag-ibig. Alisa, umaga. Mamaya magpapadala ang Preston Corporation ng tao para i-review yung proposal kasama natin. Ito yung quotation na ginawa ko. Pwede mo bang tingnan para sa akin? Ito hindi tama ito. Alisa, nahanap mo na ba si Direktor? Hindi pa. Hindi ba siya nasa opisina? Pinuntahan ko na lahat ng lugar. Hindi rin niya sinasagot ang tawag niya. Sige, hahanapin ko ulit siya. Pasensya ka na. Nagpadala na kami ng mga tao para hanapin sila. Ayos lang.
Maganda naman talaga ang proposal. Naniniwala ako na magiging matagumpay ang proyekto na to. Nga pala, hindi pa ba dumarating si Direktor? Hindi ko alam. Baka may iba pa siyang inaasikaso. Kagabi kasama mo si Direktor. Tapos ikaw ang dinukot. Paano naman siya? Siya. Hindi ko alam. Sa tingin ko nawalan ako ng malay nun. Sa palagay ko nawalan din ako ng malay. Nagpahiya ka na naman. Hindi na bago yon, di ba? Nahanap mo ba siya? Oo. Tulad ng inisip ko, iniwan na naman sa lugar na yon. Alam ko na. Yung tao na yon palaging pabaya sa trabaho niya. Bakit mo gusto pumunta dito? Ilang taon na ang nakalipas. May isang nanay na dinala ang anak niyang babae dito para maglaro. Pero pagkatapos, isang kotse na walang kontrol kumuha sa kanila. Pagkatapos nun, sa mismong lugar na yon, yung batang babae. Na-aksidente ulit. Ang tindi ng pagkakataon? Yung unang beses, baka aksidente lang talaga. Pero yung pangalawa, siguradong sinadya na. Bakit mo sinasabi sa akin to ngayon? Kasi dito nagsimula ang buong kwento. Okay lang. Nandito lang ako. Ayos yan. Lumalakas na loob mo, hinawakan mo pa kamay ko. Pwede pa akong mas tumapang. Ganon? Gusto mo makita kung gaano pa ako katapang. Hindi ako naniniwala. Dahan-dahan lang. Hintayin mo ako. Congratulations, miss. Buntis ka. Totoo? Ang galing! Salamat, Doc. Diane, kamusta ka? Lumabas na ba ang results? Ma, buntis ako. Totoo? Grabe, ang saya. Diane, magdadala ka ng tagapagmana ng Sterling. Simula ngayon, opisyal ka ng misis ng pamilya Sterling. Yung Sterling na yon, hindi na niya kayang umatras ngayon. Sobrang gusto ako ni Mr. Sterling. Kahit hindi ko dala anak niya, ako pa rin ang magiging Mrs. Sterling. Tama ka dyan. Ang talino talaga ni Diane. Pero kung tutuusin, dahil malaki itong pagbubuntis, nasabi mo na ba kay Mr. Sterling? Kailangan ng nanay mo at ako magplano ng maayos. Pupunta tayo sa pamilya nila para ayusin ang kasal. Ako, Bakit? wala akong contact ni Mr. Sterling.
Ano, kayong dalawa hindi ba kayo magkarelasyon? Nagmadali kasi kami noong araw na yon, hindi ako nakakuha ng pagkakataon. Pero nagpapakatotoo ako kay Mr. Sterling. Sa estado niya, kung gusto niya akong hanapin, gagawa siya ng paraan. Pag wala nang ibang choice, si Kathy na lang kukontakin ko. Tama, hanapin si Kathy. Sige. Kathy, buntis ako. Anak ito ng CEO ng Sterling Group. Sandali. Mukhang banned ang account ni Kathy. Sandali lang, imposible. Ikakasal si Sterling ngayon. Talaga bang kailangan nating pumunta? Kahit na may negosyo pa rin ang mga Preston at Sterling, dapat nating ipakita ang tamang respeto sa kanila. Oo nga. By the way, nagpadala ng mensahe ang mga tao ko ngayon. Sabi, umamin na raw si Vapor, ang yumaong kapatid ko. Ang unang minahal niya. Pero talagang aksidente lang ang pagkamatay ng kapatid mo. Parang hindi ko pa naikwento ito sa'yo. Ikaw ay napaka-espesyal. Yan ang gusto ko sa'yo. Kaya ba gusto mo ako? Naalala mo ba? Yung unang beses na nagkita tayo? Sa totoo lang, noon pa lang napansin na kita. Akala ko sandali lang yun. Pero hindi ko inasahan na magkikita pa tayo ulit. Gabi na, tara na. Imposible ito. Hindi pwedeng mangyari ito. Ako ang tunay na Mrs. Sterling. Ako lang ang pwedeng maging Mrs. Sterling. Miss? Pakita po ng imbitasyon ninyo. Ako si Diane Stanford. Ako si Mrs. Sterling. Papasukin niyo ako? Pasensya na, ang kasal ni Mr. Sterling ay nangangailangan ng imbitasyon bago makapasok. Kalimutan na ang imbitasyon. Ako si Diane Stanford. Ako si Mrs. Sterling. Buntis ako sa anak niya. Papasukin niyo ako. Kailangan kong tanungin siya ng harapan. Alexander, traitor kang, hayop ka. Dinadala ko ang anak mo. Hindi mo lang pwedeng talikuran ako. Alexander! Alexander, lumabas ka dito. Alexander, ipakita mo ang mukha mo. Hoy! Makinig kayo, ngayon ang araw ng kasal ko. Ano bang sinisigaw mo dyan? Ginoong Sterling. Ako si Diane Stanford. Pinangako mo na papakasalan mo ako. Sinabi mo pa nga na ako ang magiging asawa mo gabi-gabi. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang dami ko nang naging babae. Sino ka ba sa tingin mo? Ginoong Sterling, hindi ako gaya ng ibang babae. Totoong mahal kita? Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo lang ako. Tingnan? Ano? Buntis ako. Sa'yo ito. Sa akin? Ginoong Sterling, hindi mo gugustuhing lumaki ang anak mo na walang ama. Hindi mo gugustuhing ang dugong Sterling ay mapabayaan sa labas. Ako ang totoong Mrs. Sterling. Lumayas ka. Saan nanggaling ang batang to? Ang kapal ng mukha mo. Sinusubukan mo akong lukuhin. Ginoong Sterling, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Kayo dalawa. Ano sa tingin mo ang pinag-uusapan nila? Ha? Sasabihin niyang hindi kanya ang bata dahil ang mga tao lang sa grupo ang nakakaalam na baog si Alexander. Alexander, sinungaling ka. Lumabas ka dyan? Alis na rin tayo dito. Sige.
Alyssa, kasama mo si Nathaniel, di ba? Ginawa mo to ng sadya, di ba? Yung banggaan nyo nung isang araw, pinabayaan mong mangyari para lang magkaroon ka ng pagkakataon na makalapit kay Nathaniel. Alyssa, ang galing mo talagang magmanipula. So iniisip mo na kung pinigilan kita nung araw na yon, hindi ka matatapos ng ganito? Itigil mo na yan. Ikaw, kahit paulit-ulit ka bigyan ng pagkakataon, pareho pa rin ang kahihinatnan mo. Nagsisinungaling ka. Hindi ako nananakit ng babae. Pero kung hahawakan mo ulit siya, wala akong pake. Gagawin ko yon para sa'yo. Uy, ang bait mo naman. Alyssa, dapat magpasalamat ka sa akin. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo sana nakilala si Nathaniel. Lalo na naging Mrs. Preston ka pa. So? Dahil ako ang nagpasimula ng kasal na to, gusto ko bayaran mo ako. Gusto ko ng pera. Malaking halaga ng pera. Sige. Yung 10 milyon para sa pag-aayos ng kotse, kakalimutan ko na yon. Yun lang. Ano, hindi sapat para sa'yo? Nagpakasal ang kapatid mo. At 10 milyon sobra na yon. Hindi yan ang dahilan. Tumabi ka. Hello? Late ka na naman magtrabaho? Hindi ba't napag-usapan natin na magkakaroon tayo ng candlelight dinner mamaya? Okay, bababa na ako ngayon. Sige, hintayin na lang kita sa baba. Hindi ba yan ang kotse na binili ni Alyssa? Bakit nandito ito? Pwede ba? Batay sa eksaminasyon, maayos ang kondisyon ng katawan ni Mr. Preston. Kamusta naman ang driver? Ang driver, nasa emergency surgery pa. Hindi pa sila lumalabas. Sige. Salamat, Doktor. Sa pagkakataong ito, buhay yung batang babae. Ano? Nathaniel, salamat.